Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, komentaryo, opinyon, at konsultasyon. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabayan ng kaliwanagan banal na Santa Maria. Sa linggong ito, mula sa mga isyong ating nakalap, ay hinggil sa ating New Year special ng The Critics Promotion. So ito yung ating year-end special na ginagawa taon-taon. Itong ating topic sa linggong ito. So ngayon bago ang lahat ay Happy New Year 2021 sa lahat mula dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. At we wish to all na maligtas ang lahat sa gitna ng pandemic na ito, na yung kalusugan natin ay patuloy na mapangalagaan mula ng ating banal na Panginoon Diyos at ng ating mga kinauukulan at ng bawat isa. Tayo maligtas sa anumang uri ng pagkakahawa dito at tiyak na kamatayan. At tayo'y biyayaan ng kaunlaran buhay ng ating banal na Panginoon Diyos at lahat ng pagpapala sa atin sa taong ito at sa mga darating pang panahon. We wish good blessing of God and Jesus Christ and Mother Mary also to our family. Sa ating aking pamilya, I wish ng good blessing ng God sa atin at tayo ay patuloy na pagbuklurin ng ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Sobyat ng banal na Santa Maria sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at pagkakaroon ng pagmamahalan sa bawat isa at pagtulong sa kapwa. So tayo ay pagkalooban ng prosperity, kaunlarang buhay, kalusugan at ligas sa lahat ng uri ng kapahamakan. At tayo ay mabigyan ng kalakasan para ma-spread ang salita ng Diyos at pagbabahagi ng biyaya sa atin. So ngayon ay we wish also the fair justice and human rights na paghimalan nito ng Diyos at ito ay umiral patuloy mula dito sa taong ito 2021, humigting ito at ito ay tuluyan na may sa buhay ng ating bansa at ng mundo. At tayo ay mayroong karapatan at mayroong patas na hustisya at tayo makapamuhay ng maayos at lahat ng kabutihan. So ngayon, ang The Critics Promotions ay i-highlights natin na tayo ay ito itinatag natin noong November 11, 2011. So tayo yung founder promoter nito o creator nitong The Critics Promotions. At ito itinatag natin noong November 11, 2011 sa ating pag-vlog o vlogging natin ito. Ngayon halos ito ay umabot na ng 9 years, no? 9 years na itong ating vlogging na ito ng The Critics Promotions. So matyaga nating matyaga tayo nagbabahagi ng ating konsultasyon, opinion at komentaryo at konstruktibong kritisismo sa publiko base dito sa ating objective dito sa ating ibinabahagi dito sa ating The Critics Promotion. So yung ating ibinalathala natin sa Facebook, sa YouTube, so ito yung ating live dito sa Facebook sa YouTube. So at sa Vlogger yung ating artikulo diyan natin yan binabahagi. At ngayon yung live dito sa sa Facebook at saka yung links nito dun sa Vlogger natin saka sa YouTube. So meron ito yung ating live promotions at ito ay sinishare din natin sa YouTube at saka meron tayong article from these promotions doon sa Vlogger. So yun. So ngayon yung objectives natin dito syempre bago yon ay ang ating tinutungyan ang lahat ng issues sa bansa at maging outside the country at mga issue na dapat bibigyan at tunghayan at pakialaman
para sa ating concern at human rights at ang mabuti in legal limitations ay ating may ibahagi dito sa publications na ito, dito sa live at saka dito sa vlogging. So, ang konstruktibong paglilimi o puna sa mga issues ay mahusay nating pinag-iisipan upang makabahagi tayo ng pagbubuo at pagpapaunlad sa lahat ng aspeto nating tinutunghayan na mga issue para tayo ay magkaroon ng konstruktibong kritisismo, opinion, konsultasyon. So, yun. So, napakaraming issue na ating tinutunghayan sa nagdaang taon. Mula isyong pamalaan, lipunan, kalikasan, mga sakuna, etc. etc. na ating konstruktibong nakikriticize at binibigyan ng panukala o konsultasyon para makabuti sa mga usapin o issues na ating nililimi o yung ating pinakikialaman. Ang pamahalaan at lipunan ay napakaraming issue na naglalabasan mula sa mga balitang ating nakakalap na sa ating pagtingin ay ang mga reliable na balita. So yung pinagkukuha na natin ng mga information para tayo ay makapag-criticize ay dun sa mga balita from o kaya social media, yan, dito sa internet, mga napapanood natin sa mga telebisyon na mga pagbabalita at iba't ibang mga impormasyon. So para sa ating sa tingin naman natin reliable yung ating mga nakukuha ng mga information yan, gaya yung sa social media na yan, halimbawa kagaya ng Inquirer, PNE News, yung sa government, yung pagbabalita ng gobyerno, yung artikulo na ron. So tayo kumukuha ng mga artikulo ron, tayo ay para makapag-participate tayo ng criticism, even ito ay issue ng pang-gobyerno. So tayo ay nakapagbibigay ng ating opinion, konsultasyon, at ating konstruktibong kritisismo. So, at iba din po pang issue na ating tinutunghayan at hindi basta-basta tumutunghay sa issue. Siyempre, may objective tayo at mayroon tayong issue na basta na tinutunghayan dito. So, ang Critics Promotion ay hindi basta nang uukray lamang o anong madampot ng mga issue ay tayo ay nakikidakdak doon na parang magchismoso. So, hindi naman tayo ganun. So, tayo ay mayroong basis para sa ating konstruktibong kritisismo o yung pagpuna. So, ethically, ito ay pair with God. So, siyempre, tayo ay kinakailangan maka-Diyos tayo sa pagbibigay ng konstruktibong kritisismo para tayo makagabay from godly katuwiran ng Diyos. Siyempre, salita ng Diyos. So, doon tayo nakabase sa ating bibigay ng mga opinion, konstruktibong kritisismo at mga konsultasyon nito. So, may gathered knowledge tayo doon sa internet kung ito man ang kinakailangan natin ng mga scientific basis para pakialaman yun. So, tayo ay may gathered in the internet yan para doon sa ating issue pa nakikinom o kinikriticize natin o nagbibigay tayo ng konsultasyon. So, tayo gumagather ng reliable information at scientific information in the internet. Even hanugugin natin ng encyclopedia, gagawin natin para lamang dyan sa ating pagtunghay sa bawat mga issue na dapat natin pakialaman. So, bilang ating karapatan, syempre, at objective natin sa mga bagay-bagay na ating pinakikialaman o ating sinasalihan para tayo ay hindi basta-basta nagbibigay lamang ng basta-bastang opinion. Hindi basta-bastang opinion, kundi nakabase doon sa salita ng Diyos, gathered information, talagang nare-research din tayo. At siyempre kung ano yung knowledgeable na ating bilang isang professional din. So ngayon ay matiga tayo dito matiga rin tayo dun sa pagbubuklod at pag-iikayat ng mga tao sa mga isyong dapat na pagkaisahan upang makatulong yung pag-iikayat natin na pagkaisahin natin yung ating lipunan. Halimbawa, may isyong corruption. So tayo ay nagsasaboses ng pagkakaisa ng lipunan para yung corruption against corruption ay tayo ay nagsasaboses laban dito at makatulong yung lipunan. So, nakikisa tayo dyan sa support tayo na sa pagtulisan ng corruption. So sinusuportahan mo, pagsuporta natin sa Pangulong Duterte doon sa kanyang against corruption para malinis yung pamahalaan, yung tayo ay makaasa hindi doon sa budget at hindi ito napupunta doon sa mga corrupt na mga opisyalis.
So, yung guidance nga ng spiritual, so yan ay ating maintain na isa sa mga basehan para tayo ay makapagbigay ng konsultasyon at ng kritisismo from the spiritual guidance also. So, yan, tayo humahango dyan kung paano tayo mag-criticize dyan, syempre. And knowledgeable base and rationality, syempre. Rationality coming from this also spiritual and rational scientific na pinanggagalingan o kung paano tayo magsasagawa ng isang rational criticism. So, at constructive, syempre. We hope also na tayo ay na makapag-impart at mahusay na mag-criticize dun sa ating mga media industry. Yan, na kung saan yung ating media, yung ating television, mga pahayagan yan, sa media yan, broadcasting, mga ganyan, tayo ay nakapag-criticize. So, kung sa gayon ay itong kanilang karapatan na ito, itong nasa praktika nilang profesyon na ito, industriyang ito, ay tinutungayan natin kung ano yung kanilang daloy. So ngayon tayo ay makakapag-criticize kung ito ay sa tingin natin ay lumilis ng landas, mayroong nagkakamali, mayroong sa tingin natin ng isang media o isang network, isang journal ay sa tingin natin ay medyo sobra. So tayo ay nagbibigay ng kritisismo, opinion, at kung paano dinadala nito yung bayan, ano bang issue ang kanilang tinutunghayan. Bagamat tayo ay kumukuha sa kanila ng issue na ating binibigyan ng issue, ngayon tayo tumutunghay din doon sa kanilang mga ibinabalita. Kung ito ba ay may one-sided, ito ba ay sobrang tumuligsa, ito ba ay para bang least na sa karapatan, nilalabag mo na ba yung privacy ng tao, etc. Siyempre, hindi ito para mangukray o makapanira, kundi magbubuo, lalong gaganda yung ating media industry, yung ating mga industriyang ito para makatulong ito sa lipunan ng Pilipino sa paghahatid ng kanilang professionalism. So ngayon, kung mayroong nakagagawa ng hindi mabuti sa kanila, syempre may legal process yun. So yun yung ating sinasabotos nun at kung paano yung legally bound at makadiyos na at makatuwiran na pagpuna para sa kanilang mga ginagawang mga pagbabalita o saan nila dinadala ang lipunan ng Pilipino sa kanilang mga pagbabalita nila. So muli, naway magabayan ng Mother Mary ang lahat at maliwanagan at mabuklod sa pananalig sa Diyos at Kristo Jesus mula doon sa pagtalima ng mabuting balita at ang pamahalaan ay maliwanagan ng pagpairal ng patas na hustisya, mabuting pamamahala, yung karapatang pantao at yung mga Pilipino ay mamuhay ng mabuti. Ayon nga doon sa mabuting balita o sa praktika natin ng mabuting balita, tayo ay maging mabuting mamamayan o mabuting mamuhay. Sapagat yung sa praktika ng mabuting balita na yan, para ka na rin namumuhay sa kalangitan kasi spiritual yan, yung ating mabuting balita. So, even though we are in this status of as a human, tayo ay namumuhay spiritual. So, kung mamumuhay ka spiritual, even though kahit ikaw ay nandun sa stage na ito, katawang lupa, makapamumuhay tayong spiritual sa ibang bagay na sinasabi ng mabuting balita. Even though tayo ay, kahit yung sa pag-asawa, so kanilang nagkaroon ng may mga aral dyan at iba't ibang mga aral para tayo magkaroon ng as part of us spiritually makapamumuhay ka ng banal sa ganung bagay. Even though hindi ka pa talaga isang spiritual na entity, kundi isa ka pang tao at mayroon kang espiritu. Parang ganun. So ngayon ay muli, sana nakapagsabotos naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo o konsultasyon sa linggong ito hinggil dito sa ating New Year's special. So muli, Happy New Year to all at tayo ay sana sa taong ito tayo ay makapamuhay na ng maayos at yung lahat ay patas na mabigyan ng bakuna doon sa mga nais magpabakuna at mabigyan ng mahusay na
administration yung pagbabakuna yun. Estratehiko para yung mga tao ay kahit hindi mo mabakunahan lahat yan, at least yung halimbawa 1/3 ng isang bawat mga lugar mababakunahan mo para hindi ganon kakalat yan. Kasi pangunahin kasi dapat na mabigyan natin ng bakuna dyan yung mga empleyado, yung mga pumapasok sa kanilang mga trabaho. Yan. Tapos yung mga frontliners yan. So kung yun mga lumalabas ng bahay yan, yung mga pangunahan na dapat nabibigyan ng bakuna yan. So yun nga, maliban yan yung pamahalaan na siyempre yung vulnerable yung matatanda. So ngayon, pero siyempre, for the others na dapat na strategy kung mabibigyan mo, hindi siyempre yung lumalabas ng bahay. So yun, dapat na mabakunahan yun. Mga nag-opisina. Yan. So with that, makakaligtas doon sa mga sakit na yan. Lahat ng mga nag-o-office na yan, lahat ng mga nagtatrabaho. So ngayon, mabubuhay yung industry lahat natin yan na wala tayong agam-agam. So ngayon, kaya kung tayo ngayon ay so magno-normalize even though yung ating pagpapanatili pa rin. So at least kahit mayroong bakuna na, syempre pananatilihin pa rin natin yung ating pamantayan. Gayunman mas medyo magaan-gaan na rin yung ating magiging pamantayan ba, social distancing, yung yung kalinisan at saka face mask. So ngayon yung gatherings medyo kahit makompress siya ngayon ay kahit medyo yung pagdami ng tao ay maging smooth yung daloy dahil nga doon sa may bakuna na. Kung lahat ay pare-parehong may bakuna, siguro magkakahawahan yun. So makakasiguro na yung lalabas ng bahay, napapasok ng opisina, nabakunahan yun. Mas maganda yun. Kung sana magano na mangyari doon sa lahat ng mga nagtatrabaho, especially kung makakuha ng malaking bilang dyan para mabigyan ng bakuna. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Tayo ay may adya sa tiyak na kamatayan dyan sa mga ganyang klase ng sakit na pandemic na yan at tayo ay magkaroon ng mahusay na kalusugan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.